Pinalayas ako sa sarili kong tahanan sa mismong gabi ng ika-40 kaarawan ko. Ninakaw ang lahat ng ari-arian ko. Dinurog ang aking dangal sa ilalim ng mga paa ng mga taong pinakamamahal ko. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang kalupitan ng asawang minahal at pinaglaanan ko ng buong buhay, kundi ang mapagtagumpay na ngiti ng aking sariling pamangkin na itinuring kong parang anak. Itinapon nila ako at ang aking anak sa lansangan, parang mga basurang walang nagmamay-ari, sa gitna ng malakas na ulan sa Maynila. Akala nila'y mamamatay ako sa bangketa, tuluyang mawawala na parang kandilang hinipan ng unos. Hindi. Mula sa abo ng pagtataksil, muli kong titimplahin ang aking buhay, hindi sa pamamagitan ng lason, kundi sa isang sangkap na magpapabaliw sa kanila sa pagnanasa, ang maningning na tagumpay. Ngunit kapag ang mga kaaway ay lumuhod at magmamakaawa, magiging sapat ba ang tibay ng puso ng isang babae upang talikuran sila? O muli bang lalambot ang kanyang damdamin sa harap ng mga alaala ng nakaraan? Pirmahan mo na yan, Elvira. Huwag ka nang mag-inarte dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Ang boses ni Narciso ay malamig at matalim, tila isang patalim na humiwa sa mainit na hangin ng aming dining room. Hindi siya sumisigaw. Wala ni katiting na galit sa kanyang tono, kundi isang nakapangingilabot na pagkabagot na para bang ang presensya ko sa harap niya ay isang abalang kailangan niyang tapusin agad upang makapagpahinga. Nakatayo ako sa gilid ng mesa. Suot pa rin ang aking kupas na apron na may mantsa ng atsuete. Sa aking mga kamay ay mahigpit kong hawak ang isang maliit na kahon na balot sa simpleng gift wrapper. Sa loob nito ay naroon ang isang asul na kurbata. Binili ko gamit ang mga naipon kong barya mula sa sukli sa palengke sa loob ng 6 na buwan. Ngayong gabi ang aking ika-40 kaarawan at inihanda ko ang paborito niyang kare-kare. Umaasa na kahit papaano ay magkakaroon kami ng simpleng selebrasyon. Umaasa ako na sa kabila ng kanyang pagiging abala sa negosyo, maaalala niya ako. Ngunit ang regalo niya sa akin ay isang stapled na dokumento na ngayon ay nakalapag sa ibabaw ng hapagkainan, tumatakip sa platong inihanda ko para sa kanya. Annulment papers at kasama nito ay ang deed of transfer ng lahat ng aming ari-arian. Binitiwan ko ang hawak kong regalo. Bumagsak ito sa sahig, ngunit tila wala akong narinig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Tinitigan ko ang aking mga kamay na magaspang at puno ng hiwa dahil sa paglalaba at pagluluto para sa kanya sa loob ng 20 taon. Narciso? Halos hindi lumabas ang boses ko, garalgal at puno ng panginginig. Birthday ko ngayon. Ito ba? Ito ba talaga ang regalo mo? Hindi siya tumingin sa akin. Sa halip, inayos niya ang kanyang mamahaling relo at bumuntong hininga ng malalim. Tila nauubusan na ng pasensya. Matanda ka na, Elvira. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Amoy kusina ka. Ang balat mo ay parang liha. At wala ka ng ibang alam gawin, kundi maghiwa ng sibuyas. CEO na ako ng Beltran Transport. Kailangan ko ng babaeng kayang humarap sa mga investors, hindi isang katulong na ginawang asawa. Bawat salita niya ay parang pako na ibinabaon sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi pisikal, kundi isang malalim na kirot na tumatagos hanggang sa kaluluwa. Ang buong pagkatao ko, ang lahat ng sakripisyo ko, mula nang ibenta ko ang lupa ng mga magulang ko sa Bicol para sa puhunan niya, ay binaliwala sa isang iglap. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Ako ang nagtipid. Ako ang nagutom. Ako ang nagtiis na magsuot ng mga lumang damit para lang makabili siya ng mga bagong suit. At ngayon, ako pa ang walang kwenta. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Lucina, ang pamangkin ko, ang anak ng aking namayapang kapatid na pinalaki ko, pinag-aral at itinuring na parang tunay na anak.
Nakasuot siya ng isang hapit na pulang bestida na nagpapakita ng kanyang makinis na balat at mamahaling mga alahas. "Tita, please lang," sabi ni Lucina habang naglalakad palapit kay Narciso. Ang tono niya ay puno ng pagkayamot na parang ako pa ang istorbo sa sarili kong pamamahay. "Pirmahan mo na kasi. Masakit na ang paa ko kakatayo sa labas kakahintay na matapos ang drama niyo." Nanlaki ang aking mga mata. Tumingin ako kay Lucina, pagkatapos ay kay Narciso. Lumapit si Lucina sa aking asawa at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito nang may pamilyaridad na hindi dapat angkop sa isang pamangkin. At doon ko napansin ang hindi ko dapat nakita. Ang kanyang kabilang kamay ay marahang humaplos sa kanyang tiyan na bahagyang umbok. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiting walang bahid ng hiya, kundi puno ng tagumpay. "Buntis ako, tita. Magkakababy na kami ni Daddy Narciso." Ang mundo ko ay tuluyang nagdilim. Ang lalamunan ko ay nanuyo. At parang sinakal ako ng sarili kong hininga. Si Lucina, ang batang ipinagheli ko sa aking mga bisig noong sanggol pa siya. Ang batang tinuruan kong magbasa at magsulat. Siya ang aagaw sa asawa ko. Siya ang dahilan kung bakit ako itinatapon ngayon. Walang utang na loob. Bulong ko, ang mga luha ay nagsimulang pumatak nang walang tigil sa aking mga pisngi. "Pinalaki kita, Lucina. Tinuring kitang anak. Paano mo nagawa ito sa akin?" Tumawa lang si Lucina nang mahina. Isang tunog na parang basag na salamin. "Tita, that's life. Hindi kasalanan ni Narciso kung hindi mo siya kayang bigyan ng anak na lalaki. At saka, aminin mo na, hindi ka na bagay sa mundong ginagalawan niya ngayon." Sa sandaling iyon, narinig ko ang mabilis na mga hakbang mula sa hagdan. Si Amaya, ang aking 12 taong gulang na anak, ay tumakbo pababa. Ang mukha ay puno ng takot at pagkalito. "Nay, Tay, ano pong nangyayari dito?" tanong ni Amaya. Ang boses ay nanginginig. Lumapit siya sa akin at yumakap ng mahigpit sa aking bewang. "Bakit po umiiyak si nanay?" Tinulak ni Narciso ang dokumento palapit sa akin. "Wala na tayong oras para dito. Elvira, umalis na kayo. Ngayon din." Nakapangalan na sa akin at kay Lucina ang bahay na ito. Ayaw kong makita ang pagmumukha niyo dito bukas ng umaga. "Tay, huwag niyo pong paalisin si nanay," sigaw ni Amaya. Humarang siya sa pagitan namin ni Narciso. Sa isang iglap na nagpahinto ng tibok ng puso ko, tinabig ni Narciso si Amaya ng malakas. Tumalsik ang aking anak at bumagsak sa sahig. Napadaing si Amaya sa sakit habang hawak ang kanyang siko. Ang takot at lungkot sa aking dibdib ay biglang naglaho at pinalitan ito ng isang nag-aapoy na galit. Ang nanay sa loob ko ay nagising. Maaari nilang insultuhin ako, maaari nilang agawin ang lahat ng pera ko, pero sa sandaling saktan nila ang anak ko, ibang usapan na iyon. Mabilis akong lumapit kay Amaya at tinulungan siyang tumayo. Hinarap ko si Narciso at Lucina. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala, sa halip. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking apron. Ang apron na naging saksi sa libu-libong oras ng aking pagsisilbi sa pamilyang ito. Tinupi ko ito ng maayos. Bawat tiklop ay tila pagtiklop ko rin sa aking pagmamahal sa lalaking nasa harap ko. Ipinatong ko ito sa mesa. Sa ibabaw ng annulment papers, tinitigan ko si Narciso sa mata. Wala nang luhang natira. Tuyo na. "Sa'yo na ang bahay na ito, Narciso. Sa'yo na ang pera. Sa'yo na ang babaeng yan na walang dangal." Ang boses ko ay mababa, ngunit matatag, puno ng dignidad na pilit nilang inaalis sa akin. "Pero tandaan mo ang gabing ito. Tandaan mo ang ginawa mo sa amin ng anak mo. Dahil balang araw, ang bawat butil ng kanin na isinubo ko sa inyo ay isusuka ninyo sa impyerno." Hinawakan ko ang kamay ni Amaya. Wala kaming dinalang gamit. Wala kaming dalang pera. Tanging ang mga suot lang namin ang aming naisalba. Paglabas namin ng pinto, sinalubong kami ng malakas na buhos ng ulan.
Ang langit ay tila nakikiramay sa aking dalamhati. Ang malamig na hangin ay tumagos sa aming basang mga damit, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng aking puso. Narinig ko ang pagbagsak ng mabigat na bakal ng gate sa likuran namin. Lumikha ito ng matinis at dumadagundong na ingay na tila humatol ng kamatayan sa aking nakaraan. Ang tunog na yon ay nagsilbing pader na naghihiwalay sa marangyang buhay na aking pinagsilbihan at sa madilim, malamig na kalsadang naghihintay sa amin ngayon. Nasilip ko pa sa pagitan ng mga rehas na bakal ang huling imahe ng aking dating tahanan. Nakatayo si Lucina sa may pintuan, nakatingin sa amin habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa aking pansin bago tuluyang namatay ang ilaw sa veranda. Sa kabilang kamay ni Lucina na nakatago sa kanyang likuran kanina, habang kausap si Narciso, ay may hawak siyang isang makapal na asul na folder. Nakita ko ang tatak nito nung inilapag niya ito sa paso sa labas. Project Eclipse. Termination of assets. Hindi iyon ang deed of donation na ipinagmalaki ni Narciso. Anong laro ang nilalaro mo, Lucina? Ngunit ang tanong na yon ay agad ding nilunod ng dagundong ng kulog. Nay. Ang boses ni Amaya ay halos matabunan ng lagaslas ng ulan. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan sa ilalim ng aking basang-basang bisig. Ang kanyang mga labi ay nangingiti na sa ginaw at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi dapat maranasan ng isang musmos. Lumuhod ako sa basang semento upang magpantay ang aming mga mukha. Hinawi ko ang basang buhok na nakadikit sa kanyang pisngi. Pilit na pinipigil ang panginginig ng sarili kong mga kamay. Wala akong dalang payong, wala akong dalang pera. Ang tanging yaman ko ngayon ay ang batang ito na nakatingin sa akin na para bang ako ang kanyang buong mundo. Nay, saan na po tayo pupunta? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Wala na ba tayong bahay? Tumingin ako sa paligid. Ang kalsada ng aming subdivision ay mahaba, madilim, at walang katao-tao. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa aking balat. Ipinapaalala sa akin kung gaano kami kawalang laban sa bagsik ng mundo. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang yon, sa dinami-dami ng mainit na sabaw na iniluto ko para paginhawahin ang pakiramdam ni Narciso tuwing may sakit siya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang anak ko pa ang kailangang magdusa? Hinila ko si Amaya palapit sa akin at niyakap siya ng mahigpit. Sinusubukang ibigay ang init na wala naman ako. Tumingala ako sa madilim na langit. Naghahanap ng sagot. Naghahanap ng kahit katiting na liwanag, pero tanging kadiliman lang ang sumagot sa akin. Hindi ko alam, anak. Bulong ko, ang boses ko ay basag at mahina. Hindi ko alam. At sa gitna ng gabing iyon, habang ang tubig baha ay nagsisimula nang tumaas sa aming talampakan, napagtanto ko ang isang mapait na katotohanan. Ang pagiging mabuting asawa at ina ay hindi sapat na sandata laban sa mga taong walang kaluluwa. Mula sa tahimik at mabangong mga kalsada ng aming eksklusibong subdibisyon, para kaming itinapon sa isang ibang mundo. Ang tondo sa hating gabi ay hindi natutulog, ngunit hindi rin ito payapa. Ang hangin dito ay mabigat, puno ng pinaghalong amoy ng lumang mantika, imburnal, at pawis ng libu-libong taong nagsisiksikan sa maliliit na espasyo. Kung ang mansyon ni Narciso ay langit ng karangyaan, ang lugar na ito ang impyernong sumasakal sa mga nawalan ng pag-asa. Bitbit ko si Amaya na nanginginig sa taas ng lagnat. Ang kanyang noo ay nag-iinit sa aking balikat, habang ang kanyang mga ngipin ay nagtatagisan dahil sa ginaw na dala ng basang damit. Ang bawat hakbang ko sa maputik at makipot na eskinita ay pagsubok sa aking natitirang lakas. Ang aking mga paa, na nasanay sa malambot na carpet, ay ngayon ay sugatan na sa kakalakad ng nakayapak
Matapos mapigtas ang luma kong tsinelas, ilang kilometro ang nakararaan. Huminto kami sa tapat ng isang tindahan na may payphone. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinudukot ko ang kakarampot na barya sa bulsa ng aking bestida. Ito na lang ang natitira kong pera. Tinawagan ko si Kumaring Selly, ang ninang ni Amaya, ang kaibigang madalas kong abutan ng ulam at pahiramin ng pera noong nasa akin pa ang lahat. Sumagot siya matapos ang ikatlong ring. Selly, si Elvira ito. Bulong ko. Pilit na pinipigil ang garalgal ng aking boses. Pinalayas kami ni Narciso. Mataas ang lagnat ni Amaya. Wala kaming matuluyan. Kahit sa garahe niyo lang, Selly, parang awa mo na. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas masakit pa sa sampal. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Tila ba isang malaking abala ang aking paghingi ng saklolo. Elvira, alam mo naman si Narciso, di ba? Ang sagot niya, malamig at walang emosyon. Tumawag na si Lucina kanina. Baka madamay pa ang negosyo ng asawa ko kapag tinulungan kita. Pasensya na. Huwag ka na munang tumawag dito. Naputol ang linya. At kasabay noon, naputol din ang huling hibla ng aking pag-asa sa mga taong akala ko ay totoo sa akin. Ibinaba ko ang telepono ng dahan-dahan habang ang lalo pang lumalakas na ulan ay humahalo sa mainit na luhang dumadaloy sa aking pisngi. Wala na kami. Wala na akong ibang matatakbuhan kundi ang sarili ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang paupahan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Si Aling Rosa, ang may-ari, ay nakadungaw sa bintana, humihit-hit ng sigarilyo habang tinitingnan kami mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ng hirap sa buhay at ang kanyang mga mata ay matalas na parang dila ng kutsilyo. Walang libre dito? Ang bungad niya agad. Ang boses ay paos at matigas. Kahit may sakit yang anak mo, hindi yan pambayad sa kuryente. Lumuhod ako sa putikan sa harap niya. Hindi ko na inisip ang dignidad. Ang dignidad ay hindi makakababa ng lagnat ng anak ko. Aling Rosa, parang awa niyo na. Pagsusumamo ko, habang yakap si Amaya, na halos wala ng malay. Maglilinis ako. Maglalaba ako para sa inyo. Gagawin ko ang lahat. Patulugin niyo lang kami, kahit sa sahig. Babayaran ko po kayo kapag nakahanap ako ng trabaho. Tinitigan niya ako ng matagal. Sa ilalim ng liwanag ng poste, nakita niya siguro ang desperasyon ng isang inang handang isanla ang kaluluwa para sa anak. Ibinuga niya ang usok ng sigarilyo sa hangin bago tinuro ang isang pinto sa ilalim ng hagdan. Isang gabi lang, bukas, kapag wala kang pambayad, layas. Ang kwartong ibinigay niya ay mas maliit pa sa banyo ng dati naming bahay. Ang dingding ay manipis na plywood at dinig na dinig ang pagtatalo ng mag-asawa sa kabilang kwarto at ang pag-iyak ng sanggol sa itaas. Amoy amag ang hangin at may mga anino ng maliliit na insekto na gumagapang sa sulok. Pero may bubong. At sa ngayon, sapat na iyon. Inilatag ko si Amaya sa manipis na banig sa sahig. Ang katawan niya ay parang apoy sa init. Kinuha ko ang natitirang barya sa aking bulsa at binilang ito sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya. 1, 2, 3. Kulang. Kulang pa ng 5 piso para sa isang banig ng paracetamol. Ang mga kamay na dati ay pumipirma ng tseke para sa matrikula ni Lucina ay ngayon nanginginig sa pagbibilang ng sentimo para iligtas ang buhay ng sarili kong anak. Napapikit ako sa tindi ng sakit ng katotohanan. Hinubad ko ang aking basa na panlabas na damit at ibinalot ito kay Amaya bilang dagdag na kumot. Humiga ako sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit. Ang aking katawan ay nagsilbing panangga sa lamig ng sahig na semento. Sinubukan kong humuni ng isang uyayi, ang paboritong kanta ng aking ina noong nasa Bicol pa kami, upang patahanin ang sarili kong takot. Tahan na anak, nandito si nanay. Hindi ka pababayaan ni nanay.
Sa gitna ng aking pag-uuli, napatingin ako sa isang maliit na butas sa dingding na kahoy na nakaharap sa kalsada. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan, may napansin akong isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Ang makina nito ay umaandar, nagbubuga ng usok at ang mga bintana ay tinted. Tila nakamasid ito sa amin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Si Narciso ba yon? O baka mga tauhan ni Lucina na sinisigurong naghihirap kami? Gusto kong tumayo para tingnan, pero ang pagod at gutom ay humila sa akin pabalik sa banig. Unti-unti, ang bigat ng aking mga talukap ay nanalo laban sa aking pangamba. Nagising ako sa isang malamig na simoy ng hangin. Bukas ang pinto ng kwarto. Napabalikwas ako ng bangon. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis sa aking lalamunan. Agad kong kinapkap si Amaya. Naroon pa siya. Mahimbing ang tulog bagamat mainit pa rin. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit may mali. Kinapkap ko ang bulsa ng aking bestida kung saan ko itinago ang mga barya kanina. Wala. Kinapkap ko ang sahig, ang ilalim ng banig, ang mga sulok ng kwarto. Wala. Ang kakarampot na barya, ang tanging pag-asa namin para sa gamot at pagkain bukas ay ninakaw. Habang ako ay natutulog, napaupo ako sa sahig. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa bukas na pinto na ngayoy tila bunganga ng isang halimaw na gutom. Ang sikmura ko ay kumalam, isang masakit na paalala na hindi pa kami kumakain simula kahapon. Tumingin ako kay Amaya. Sa kanyang namumutlang mukha, paano ko siya gagamutin? Paano ko siya papakainin? Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi luha ang lumabas sa aking mga mata, kundi isang tahimik na sigaw ng kawalan ng pag-asa. Ang impyerno pala ay hindi puro apoy. Minsan, ito ay ang malamig na sahig, ang bulsang walang laman, at ang kawalan ng kakayahang protektahan ang taong pinakamamahal mo. Ang kalam ng aking sikmura ay hindi na lamang isang babala. Ito ay isa ng matinding sakit na humahapdi sa bawat paghinga ko. Ngunit mas masakit ang makita si Amaya na nakatulala sa kisame. Ang kanyang mga mata ay walang kislap at ang kanyang mga labi ay bitak-bitak sa uhaw. Ang perang ninakaw sa amin kagabi ay parang ninakaw na rin ang aming karapatang mabuhay. Lumabas ako ng kwarto at tinungo ang maliit na karinderya ni Aling Rosa sa harap ng paupahan. Nakita ko siyang nakasimangot habang inaayos ang mga kaldero. Sa isang sulok, may isang basket ng mga dahon ng gabi na nagsisimula ng malanta at mangitim, at ilang piraso ng sili na kulubot na ang balat. Akmang itatapon na niya ang mga ito sa basurahan nang pigilan ko ang kanyang kamay. Aling Rosa, huwag! Ang sabi ko. Ang boses ko ay mahina, ngunit puno ng desperasyon. Huwag niyo po itapon. Pwede pa yan. Tinaasan niya ako ng kilay. Ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa. Sira na yan, Elvira. Wala akong panahong magluto ng basura. At saka, bayad muna sa kwarto bago ka makahirit ng pagkain. Lumunok ako. Pilit na tinatanggal ang bara sa aking lalamunan. Ito na ang sandali ng aking pakikipagsapalaran. Wala akong pera, pero mayroon akong isang bagay na hinding-hindi maaagaw ni Narciso o ni Lucina sa akin, ang aking panlasa. Lulutuin ko po. Mabilis kong sagot. Ang aking mga mata ay nakikiusap. Hayaan niyo akong lutuin yan para sa paninda niyo ngayong tanghalian. Kapag nabenta, ibawas niyo na lang sa utang namin. Kapag hindi, gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos niyo kahit walang bayad. Bumuntong hininga si Aling Rosa, tila tinatamad makipagtalo. Padabog niyang binitawan ang basket sa harap ko at itinuro ang kusina. Bahala ka sa buhay mo, pero kapag sinayang mo ang gasol ko, lagot ka sa akin. Nang hawakan ko ang mga dahon ng gabi, tila ba may kuryenteng dumaloy sa aking mga daliri. Ito ang mundong kilala ko.
Sa loob ng 20 taon, ang kusina ang aking naging santuwaryo, ang lugar kung saan ako ay hindi lamang asawa ni Narciso, kundi si Elvira, ang reyna ng mga pampalasa. Sinimulan ko ang ritual. Hinimay ko ang mga dahon ng may pag-iingat, tinatanggal ang mga bahaging sira, at itinitira ang mga pwede pang pakinabangan. Ginadgad ko ang niyog ng mabilis at pulido. Nang pigain ko ang kinudkod na niyog, ang puting gata ay tumulo sa palanggana na parang likidong ginto. Ito ang dugo ng lutuing Bicolano. Nang ilagay ko ang kawali sa apoy at ibuhos ang gata, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa paligid. Ang masangsang na amoy ng kanal at lumang mantika ay unti-unting napalitan ng isang mabango, matamis at magatang halimuyak. Idinagdag ko ang mga sili, ang luya at ang alamang. Ang bawat sangkap ay sumasayaw sa kumukulong gata, lumilikha ng isang symphony ng amoy na gumising sa diwa ng sinumang makalanghap nito. Dahan-dahan kong hinalo ang laing. Kailangan ng pasensya, kailangan ng pagmamahal. Sa bawat ikot ng sandok, inilalabas ko ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pangarap ko para sa aking anak. Ang anghang ng sili ay para sa hapdi ng pagtataksil. Ang tamis ng gata ay para sa pag-asa ng bagong simula. Hindi nagtagal, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga tricycle driver na karaniwang dumadaan lang ay nagsimulang bumagal. Ang mga construction workers sa kabilang kalsada ay napalingon. Ang amoy ay hindi maikakaila. Ito ay amoy ng tahanan, amoy ng probinsya, amoy ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa magulong syudad na ito. Anong niluluto mo, misis? Ang bango ah. Sigaw ng isang lalaking may tuwalya sa balikat. Si Aling Rosa, na kanina ay nakasimangot sa kaha, ay gulat na napatingin sa mga taong nagsisimulang dumagsa. Binuksan ko ang takip ng kawali at ang usok ay pumailan lang, dala ang pangako ng isang masarap na tanghalian. Sa loob lamang ng isang oras, naubos ang laing. Ang mga dahon na dapat sana ay itatapon sa basurahan ay naging dahilan kung bakit puno ang kahon ni Aling Rosa ng barya at perang papel. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang fine dining restaurant na may aircon at malambot na upuan, hinihiwa ni Narciso ang kanyang steak. Ang karne ay imported, ang wine ay mamahalin. Ngunit nang isubo niya ito, wala siyang malasahan. Ang pagkain ay matabang, walang kaluluwa, at malamig. "Babe, why aren't you eating?" Tanong ni Lucina habang busy sa pagsa-cellphone. "Ang mahal niyan ha." Ibinaba ni Narciso ang tinidor. Hinahanap ng dila niya ang anghang at ang init na tanging luto lamang ng kanyang dating asawa ang makakapagbigay. Ngunit ang kaharap niya ngayon ay hindi si Elvira, kundi isang babaeng mas interesado sa likes sa social media kaysa sa kanyang nararamdaman. Bumalik ang eksena sa karinderya. Inabutan ako ni Aling Rosa ng isang mangkok ng mainit na kanin na may ibabaw na laing at ilang pirasong papel na pera. "Sa'yo na yan," sabi niya. Bagamat matigas pa rin ang muka ay may bahagyang lambot na sa kanyang boses. "At bukas, magluto ka ulit." Dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto. Ginising ko si Amaya. Inalalayan ko siyang umupo at sinubuan ng mainit na kanin. Ang sandaling iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Nang malasahan ni Amaya ang pamilyar na luto ng kanyang ina, dahan-dahang gumuhit ang isang namangiti sa kanyang namumutlang labi. Ang init ng pagkain ay tila dumaloy sa kanyang buong katawan, nagbibigay buhay, nagbibigay lakas. Napaluha ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, may nagawa akong tama. Napakain ko ang anak ko gamit ang sarili kong talento. Habang nagliligpit ako ng pinagkainan sa labas, isang matandang lalaki na nakasuot ng disente, ngunit lumang barong ang napahinto sa tapat ng karinderya. Si Attorney Simeon Lazo. Napapikit siya at huminga ng malalim.
Tila ninanamnam ang natitirang amoy ng gatas sa hangin. Ang amoy na yon ay nagpaalala sa kanya ng probinsya at ng isang pamilyang matagal na niyang pinagsisilbihan ng noon. Lumingalinga siya, nagbabaka sakaling makita ang pinanggalingan ng amoy, ngunit tumalikod ako upang maghugas ng pinggan kaya hindi niya ako nakita. Umiling na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad, bitbit ang kanyang bag na puno ng mga dokumento, kabilang na ang isang lumang titulo ng lupa na may pangalang Salonga. Samantala, sa loob ng kotse ni Lucina, habang nag-i-scroll siya sa Facebook, isang post mula sa isang food blogger ang umagaw ng kanyang atensyon. Isang malabong litrato ng isang babaeng nakatalikod, naghahalo ng laing sa isang madungis na karinderya sa Tondo. Hidden gem sa Tondo. Ang sarap ng laing ni ate, parang luto sa Bicol. Ang caption ng post. Napatigil si Lucina. Kilala niya ang postura ng babaeng yon. Kilala niya ang paraan ng pagtali nito ng buhok. At higit sa lahat, kilala niya ang kupas na bestidang suot nito. Ang bestidang suot ni Elvira noong pinalayas nila ito. Pumikit si Lucina at dahan-dahang gumuhit ang isang malademonyong ngiti sa kanyang mga labi. Pinindot niya ang call button sa kanyang telepono. Hello? Ipadala mo ang mga bata sa palengke ng Tondo bukas. Ang utos niya, ang boses ay matamis, ngunit nakamamatay. May isang karinderya doon na kailangan ng kaunting gulo. Siguraduhin ninyong walang matitirang kaldero. Lumipas ang ilang araw at ang munting karinderya ni Aling Rosa ay nagbago ng anyo. Ang dating matamlay at nilalangaw na pwesto ay ngayoy dinudumog na ng mga tao tuwing tanghalian. Ang aking Bicol Express at Pinangat ay naging usap-usapan sa buong palengke. Sa bawat paghalo ko ng gata at sili, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng aking nawalang lakas. Ang init ng kalan ay hindi nakapapaso, kundi tila yakap ng isang lumang kaibigan. Sa bawat pawis na tumutulo sa aking noo, kapalit nito ay ang tunog ng mga barya na pumupuno sa lata ng biskwit na ginawa naming kaha. Nakatayo ako sa likod ng estante, abala sa pagsasandok ng mainit na ulam para sa mga gutom na trabahador. Si Amaya naman ay masigasig na nagpupunas ng mga mesa. Ang kanyang mga mata ay buhay na buhay habang nakikipagkwentuhan sa mga suki. Wala man kaming marangyang damit o aircon. Nakikita ko sa kanyang mga ngiti na mas payapa siya ngayon kaysa sa malaking bahay na puno ng sigawan at panlalamig. Ito ang simpleng ligaya na akala ko ay hindi na namin makakamtan. Ngunit ang kaligayahan sa Tondo ay tila isang marupok na bula na madaling pumutok. Habang abala kami sa pag-aasikaso ng mga customer, huminto ang isang tricycle sa tapat ng karinderya. Bumaba ang tatlong lalaki na may marurusing na anyo at matatalim na tingin. Hindi sila mukhang kakain. Ang kanilang mga galaw ay mabigat at puno ng masamang intensyon. Agad na nanikip ang aking dibdib. Kilala ko ang ganitong klaseng mga tao, mga anino na binabayaran upang maghasik ng takot. Ito ba yon? Ito ba yung masarap daw? Sigaw ng isa sa kanila. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Lumapit siya sa kaldero ng sinantulan. Nakakaluto ko pa lamang. Bago pa ako makasagot, dumakot siya ng ulam gamit ang kanyang maruming kamay at isinubo ito. Pagkatapos ay bigla niyang idinura ang pagkain sa sahig, kasabay ng isang mapang-asar na tawa. Pwe, panis naman pala to. At tingnan niyo. Sumigaw siya ng malakas upang marinig ng lahat ng kumakain. May ipis sa pagkain nila. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga kutsara at tinidor ay binitiwan. Ang mga bulungan ng pandidiri ay nagsimulang umugong. Alam kong walang ipis. Malinis ang aking kusina. Ang karangalan ko bilang kusinera ay nakasalalay sa kalinisan ng aking pagkain. Hindi totoo yan. Depensa ko. Humarang ako sa harap ng aking mga paninda. Malinis po ang luto ko. Huwag niyo naman po kaming siraan.
Ngunit hindi sila nakinig. Sa isang marahas na galaw ng kamay ng lalaki, itinulak niya ang malaking kaldero ng Bicol Express. Ang sumunod na pangyayari ay tila bumagal sa aking paningin. Ang kaldero ay tumaob. Ang maputi at maanghang na sarsa, ang mga karne na pinakuluan ko ng 3 oras, ang gata na piniga ko gamit ang aking namamagang mga kamay, lahat ng iyon ay bumagsak sa maruming semento. Ang puting gata ay humalo sa itim na putik ng bangketa. Ang aking pinaghirapan, ang puhunan namin para sa gamot at pagkain, ay naging basura sa isang iglap. Tumilapon din ang iba pang mga mangkok. Nabasag ang mga plato. Ang mga customer ay nagtakbuhan sa takot na madamay sa gulo. Napaupo ako sa sahig. Ang aking bestida ay natalsikan ng sarsa at putik. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding panghihinayang at galit. "Nay!" Sigaw ni Amaya. Tumakbo siya palapit sa akin at yumakap, umiiyak sa takot. Tiningnan kami ng mga lalaki na parang mga basahan. "Sa susunod, siguraduhin niyong malinis ang tinda niyo. O mas mabuti, lumayas na lang kayo dito." Akmang sisipain pa ng isa sa kanila ang natitirang timba ng kanin nang may isang matatag na boses ang pumigil sa ere. "Isang galaw pa at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ninyong ngayong gabi." Napahinto ang lahat. Mula sa gilid ng kalsada, lumapit ang isang matandang lalaki na nakasuot ng plansadong barong Tagalog at may hawak na baston. Si Attorney Simeon Lazo. Ang kanyang presensya ay may dalang awtoridad na nagpatigil sa kayabangan ng mga siga. Hindi siya mukhang maton, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng makapal niyang salamin. "Attorney Lazo?" Bulong ng isa sa mga lalaki. Tila nakilala ang tanyag na abogado ng bayan. Alam nilang hindi ito basta-basta. "Kilala ko ang amo niyo," madiing sabi ni Attorney Lazo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. "Sabihin niyo sa kanya, alam ko ang ginagawa niya. At kapag inulit niyo pa ito, hindi lang kayo ang mananagot. Layas." Ang mga lalaki ay parang mga asong bahag, ang buntot na mabilis na sumakay sa kanilang tricycle at humarurot paalis. Naiwan kami sa gitna ng kalat. Ang amoy ng natapon na gata ay humahalo sa amoy ng alikabok. Dahan-dahan akong tumayo. Inalalayan si Amaya. Pinunasan ko ang dumi sa aking muka, gamit ang likod ng aking palad. Tumingin ako kay Attorney Lazo. Ang luha ay nangingilid sa aking mga mata dahil sa hiya. Nakita niya akong ganito. Mula sa pagiging senyora, ngayon ay isang tindera na dugyot at api. "Attorney." Sabit ko, nakayuko. "Nakakahiya po." Lumapit siya at inabot sa akin ang isang malinis na panyo. "Walang nakakahiya sa marangal na pagtatrabaho, Elvira. Ang nakakahiya ay ang mga taong nang-aapi ng kapwa." Tinulungan niya kaming pulutin ang mga natirang gamit. Habang nagliligpit, nagsalita siya sa mahinang boses. Tila ayaw iparinig sa iba. "Matagal na kitang hinahanap, Elvira. Sinusubaybayan ko ang kaso ng annulment niyo. At may natuklasan ako." Tumingin siya sa akin ng diretso. "Ang lupang sinabi ni Narciso na ibinenta niya sa Bicol para sa puhunan? Ang lupa ng mga magulang mo? Hindi iyon naibenta ng legal. Pekeng pirma ang ginamit niya. Sa mata ng batas, ikaw pa rin ang may-ari ng lupang yon." Natigilan ako. Ang lupang yon ang huling pamana ng mga magulang ko. Akala ko ay nawala na yon nang tuluyan dahil sa aking katangahan at pagmamahal kay Narciso. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa aking dibdib. "Tutulungan kita, Elvira," dagdag niya. "Hindi dahil sa awa, kundi dahil malaki ang utang na loob ko sa tatay mo noong nabubuhay pa siya. Ibabangon natin ang karapatan mo." Nang gabing iyon, matapos naming linisin ang buong pwesto, nakaupo ako sa sahig ng aming maliit na kwarto. Pagod na pagod ang aking katawan. Ang bawat kalamnan ko ay sumisigaw sa sakit. Si Amaya ay nakatulog na sa pagod at takot. Kinuha ko ang aking lumang cellphone na basag
na ang screen. Bigla itong umilaw at umugong. Isang mensahe mula sa isang unknown number, ngunit alam ko kung kanino galing. Alam ng puso ko ang tono ng pananalita ng lalaking ito. Binuksan ko ang mensahe at binasa. Balita ko nagkakalat ka sa Tondo. Huwag mo naman ipahiya ang apelyido ko, Elvira. Umuwi ka na. Tanggap ka naman ni Lucina. Kailangan namin ng magluluto at maglilinis. Bibigyan kita ng sweldo at papag-aralin ko si Amaya. Huwag ka nang magmatigas. Alam nating dalawa na wala kang mararating kung wala ako. Nabitawan ko ang telepono. Ang mga letra ay tila naging mga uod na gumagapang sa aking balat. Gusto niya akong gawing katulong sa sarili kong pamamahay? Gusto niyang pagsilbihan ko sila habang nagpapakasaya sila sa perang ninakaw nila sa akin? Tiningnan ko ang aking anak na natutulog sa banig. Kung tatanggapin ko ito, magkakaroon siya ng maayos na kama, masarap na pagkain at magandang eskwelahan. Pero kapalit nito ay ang aking kaluluwa at ang pagmumukha niyang ang ina niya ay isang alipin na walang dangal. Ang kalam ng aking sikmura ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pagduwal. Nasa gitna ako ng isang sangang daan. Ang daling sumuko, ang daling bumalik sa impyernong may aircon. Pero kaya ko bang lunukin ang aking pride kapalit ng kinabukasan ng aking anak? O may ibang paraan para manalo nang hindi yumuyuko? Nakatitig ako sa ilaw ng cellphone habang ang kadiliman ng gabi ay bumabalot sa aming munting kwarto. Ang mensahe ni Narciso ay paulit-ulit kong binabasa na tila ba inaasahan kong magbabago ang kahulugan nito kung tititigan ko ng mas matagal. Isang alok. Isang daan pabalik sa komportableng buhay. Ang kailangan ko lang gawin ay lunukin ang aking dangal, yumuko sa harap ng babaeng umagaw sa aking asawa at magsilbi sa kanila tulad ng isang alipin. Tiningnan ko si Amaya na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Ang kanyang buhok ay basa pa ng pawis dahil sa init ng kwarto. Ang kanyang mga binti ay may mga kagat ng lamok. Kung tatanggapin ko ang alok, bukas na bukas din ay makakatulog siya sa malambot na kama, sa kwartong may aircon at hindi na siya magugutom. Bilang ina, hindi ba dapat ang kapakanan niya ang una kong isipin? Ano ba naman ang ilang insulto at panlalait kung ang kapalit ay ang kinabukasan ng anak ko? Akmang pipindutin ko na ang reply button upang sumang-ayon nang biglang gumalaw si Amaya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita akong lumuluha. Bumangon siya at niyakap ako ng mahigpit. "Nay, bakit po kayo umiiyak?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ipinakita ko sa kanya ang mensahe. Wala akong tinago. Karapatan niyang malaman dahil buhay din niya ang nakasalalay dito. "Gusto ng daddy mo na bumalik tayo," paliwanag ko. Pilit na pinatatag ang boses. "Pero hindi bilang pamilya, anak. Bilang katulong, pero mapapag-aral ka niya. Magkakaroon ka ng magandang buhay." Katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Tanging ang ugong ng electric fan at ang huni ng mga kuliglig sa labas ang naririnig. Tinitigan ni Amaya ang telepono pagkatapos ay tumingin sa akin. Sa mga mata ng aking anak, nakita ko ang isang karunungan na hindi dapat taglay ng isang 2 anyos. "Nay," sambit niya habang hinahawakan ang aking pisngi. "Anhin ko po ang malambot na kama. Kung gabi-gabi ko naman kayong maririnig na umiiyak sa kwarto ng mga katulong, mas gugustuhin ko pa pong dito tayo sa Tondo, basta nakikita ko kayong nakangiti at walang umaapi sa inyo. Huwag na tayong bumalik, Nay. Kaya natin ito." Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na gumising sa natutulog kong diwa. Tama siya. Ang pagbalik sa bahay na yon ay hindi pagsagip sa kanya, kundi pagtuturo sa kanya na ayos lang ang magpaapi basta may pera. Hindi ko siya pwedeng palakihin na may ganoong pananaw. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang naglaho at napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi na ako ang Elvira na sunod-sunuran.
Hindi na ako ang asawang nagmamakaawa ng atensyon. Nag-type ako ng sagot kay Narciso. Bawat letra ay pinindot ko ng may diin, tila ba ipinaparamdam ko sa kanya ang aking galit sa pamamagitan ng screen. Ang Elvira na kilala mo, ang babaeng pinalayas nyo at tinapaktapakan, ay patay na. Ang kausap mo ngayon ay ang maniningil sa inyo. Itago mo ang awa mo, Narciso. Kakailanganin mo yan para sa sarili mo balang araw. Pagka-send ko ng mensahe, pinatay ko ang telepono. Tapos na ang kabanata ng pagiging biktima. Kinabukasan, maaga akong nakipagkita kay Attorney Simeon Lazo. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento ng lupa sa Bicol. Bagamat hindi pa namin ito maibebenta agad dahil sa proseso ng korte, ginamit niya ang kanyang impluensya upang makakuha ako ng maliit na loan mula sa isang bangko, gamit ang titulo bilang garantiya. Sigurado ka ba dito, Elvira? Tanong ni Attorney Lazo habang inaabot sa akin ang tseke. Ang negosyo ay sugal. Tinanggap ko ang tseke ng may nanginginig ngunit mahigpit na hawak. Wala na akong ibang taya, attorney. Ito na lang ang natitira sa akin, gamit ang pera. Umalis kami sa paupahan ni Aling Rosa. Hindi kami lumayo. Humanap ako ng isang maliit na pwesto sa kabilang kalsada, isang dating bakery na nagsara na. Maliit lang ito, luma ang pintura at maalikabok, pero may maayos na kusina at ilang lamesa. Sa loob ng isang linggo, kami ni Amaya ang nagpintura ng pader. Puti at luntian, kulay ng pag-asa, at bagong simula. Nag-rubbing kami ng sahig hanggang sa kumintab ito. Inayos ko ang mga bintana at nilagyan ng mga kurtinang gawa sa mga retasong tela na tinahi ko ng mano-mano. Ang dating madilim na espasyo ay naging maaliwalas at puno ng init ng tahanan. At sa huling gabi bago ang pagbubukas, inilabas ko ang signboard na ipinagawa ko sa kanto. Itinaas ko ito at isinabit sa itaas ng pinto. Napaluha ako habang binabasa ang nakasulat, Amaya's Kitchen, Authentic Bicolano Cuisine. Ito ay hindi lang pangalan ng restaurant, ito ay pangako ko sa aking anak. Na balang araw, ang pangalang ito ay hindi nasasambitin ng may awa, kundi ng may respeto. Samantala, sa opisina ng Beltran Transport, nakaupo si Narciso sa kanyang swivel chair habang minamasahe ang kanyang sentido. Masama ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Madalas siyang hilo at nanlalabo ang paningin. Binuksan niya ang folder ng financial report ng kumpanya. Kumunot ang kanyang noo. May isang malaking halaga ang nawawala, 2 milyong piso na nakatala bilang marketing investment na inaprubahan ni Lucina. Marketing? Bulong niya sa sarili. Wala naman kaming bagong ad campaign. Tinawagan niya si Lucina, ngunit voicemail lang ang sumagot. Ang huling post nito sa Instagram ay nasa isang high-end boutique, hawak ang mga paper bag ng mga designer brands. Nakaramdam ng kirot si Narciso sa kanyang dibdib, pero inisip niyang baka pagod lang o heartburn. Isinara niya ang folder. Mamaya na niya ito iintindihin. Ang mahalaga, wala na si Elvira para guluhin ang isip niya. O iyon ang akala niya. Sumapit ang araw ng pagbubukas ng Amaya's Kitchen. 8:00 pa lang ng umaga, ang amoy ng gata, tanglad, at sili ay kumawala na mula sa aking kusina at humalo sa hangin ng tondo. Nagsaing ako ng 3 malalaking kaldero ng kanin. Ang laing, pinangat, at ang espesyal kong kare-kare na niluto ko ngayon hindi para sa asawang walang utang na loob, kundi para sa mga taong marunong magbayad, ay nakahilera na sa istante. Nagsimulang dumating ang mga tao. Una ay ang mga tricycle driver na naging suki ko sa bangketa. Sumunod ang mga empleyado ng munisipyo hanggang sa mapuno ang maliit kong kainan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato at ang tawanan ng mga nasisiyahan na customer ay musika sa aking pandinig. Abalang-abala ako sa kusina habang si Amaya ay magiliw na kumukuha ng orders
Ang sarap, Miss Elvira. Babalik kami bukas. Bati ng isang customer. Ngumiti ako. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo, pero magaan ang aking pakiramdam. Salamat po. Balik po kayo. Biglang tumahimik ang buong kainan. Ang ingay ng tawanan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Napahinto ako sa paghahalo ng sarsa. Tumingin ako sa pinto. Isang makintab na pulang sports car ang nakaparada sa tapat, harang ang daanan ng mga tao. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang pares ng mamahaling stiletto heels na tumapak sa maalikabok na semento ng tondo. Pumasok si Lucina. Nakasuot siya ng puting bestida na halatang galing sa Paris at malalaking salamin na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Sa likod niya ay 3 babaeng kaibigan na mukhang matapobre, tinatakpan ng kanilang mga ilong gamit ang panyo na para bang may sakit na nakakahawa sa loob ng aking restaurant. Naglakad si Lucina papunta sa counter kung saan ako nakatayo. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tiningnan ang paligid na may halong pandidiri at pangungutya. So ito na yun, sabi niya. Ang boses ay matinis at umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Amaya's kitchen? More like Amaya's garbage can. Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Hinawakan ko ng mahigpit ang sandok. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, hindi sa takot, kundi sa pagtitimpe. Si Amaya ay napatigil sa gilid, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tray. Anong ginagawa mo dito, Lucina? Tanong ko ng mahinahon. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng lason. Nabalitaan ko kasing nagbukas ka. Bilang mabuting pamangkin, naisip kong bumisita at saka tumingin siya sa kaldero ng kare-kare. Gusto kong makita kung paano lasahan ng mga daga ang luto mo. Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ito simpleng pambubuli. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan sa harap ng lahat ng aking customer. At sa pagkakataong ito, wala akong balak na magpatalo. Ang katahimikan sa loob ng Amaya's kitchen ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa bawat sulok ng silid. Ang tanging gumagalaw ay ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana at ang mapanghusgang tingin ni Lucina na gumagala sa aking mga paninda. Ang masangsang na amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakikipagbuno sa amoy ng gata at bagoong, tila isang pagsalakay ng kanyang artipisyal na mundo sa aking natural na tahanan. Humakbang si Lucina palapit sa estante, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pandidiri habang itinuturo ang mainit na kare-kare. Alam mo, tita, simula niya, ang boses ay puno ng pait na binalot sa matamis na tono. Naaawa ako sa'yo. From mansion to this. Siguro naman alam mo na ngayon kung saan ka talaga nababagay. Sa putikan, kasama ng mga pagkain ng mahihirap. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtakip ng bibig upang pigilan ang kanilang mga hagik-gik. Tumingin ako kay Amaya. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang parehong takot noong pinalayas kami sa gabing iyon. Kumuyom ang aking kamao. Hindi na pwedeng maulit iyon. Hindi sa teritoryo ko, hindi sa harap ng anak ko. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng hangin na may halong amoy ng sarili kong luto. Ang amoy ng aking dugo at pawis. Dahan-dahan kong binitiwan ang sandok at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lucina. Wala akong nakitang takot sa sarili ko, kundi isang kalmadong dagat bago ang bagyo. Lucina, ang boses ko ay mahina, ngunit matatag, sapat para marinig ng bawat tao sa silid. Ang pagkaing tinatawag mong basura, iyan ang kare-kare na hinahanap-hanap ni Narciso gabi-gabi sa loob ng 20 taon. Ang lasa niyan ang nagbigay lakas sa kanya noong nagpupundar pa lang kami ng kumpanyang nilulustay mo ngayon. Natigilan si Lucina. Nawala ang ngisi sa kanyang labi.
Nagpatuloy ako. Bawat salita ay binibigkas ko ng may diin at dignidad. Ang bawat sentimo na ipinambili mo ng bag at sapatos na suot mo ngayon, galing sa pawis ng kare-kare na yan. Kaya kapag nilait mo ang luto ko, nilalait mo rin ang pinanggalingan ng yaman na ninakaw ninyo sa akin. Isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. Mula sa likuran, isang matandang lalaki na suki namin sa tanghalian ang tumayo. Si Mang Teryo, isang foreman sa kalapit na construction site. Tama si Mrs. Elvira, ang baritonong boses ni Mang Teryo ay umalingaw-ngaw. Mas masarap pa ang ulam dito kaysa sa mga hotel na kinakainan ng mga mayayaman na katulad nyo. Kung ayaw nyo ng pagkain dito, lumabas kayo. Nakakaabala kayo sa tanghalian namin. Sumunod na tumayo ang iba pang mga customer. Ang iba ay tumango, ang iba ay bumulong ng pagsang-ayon. Naramdaman ni Lucina ang pagbabago ng ihip ng hangin. Wala siya sa kanyang air-conditioned na opisina kung saan takot sa kanya ang mga empleyado. Nasa tondo siya, sa kaharian ng mga taong marunong tumanaw ng halaga ng bawat butil ng kanin. Namula ang mukha ni Lucina. Ang hiya ay gumapang sa kanyang leeg. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga matang hindi humahanga sa kanya, kundi humuhusga sa kanyang kawalan ng modo. "Let's go, girls!" ang sabi niya ng mabilis. Ang boses ay nanginginig sa galit. Nawalan na ako ng gana. Ang baho dito. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas. Halos matapilok ang kanyang takong sa pagmamadali. Ang kanyang mga kaibigan ay sumunod na parang mga basang sisiw. Nang makalabas sila ng pinto at humarurot ang kanilang sasakyan paalis, isang masigabong palakpakan ang sumabog sa loob ng Amaya's Kitchen. Napahawak ako sa gilid ng estante. Nanginginig ang aking mga tuhod, hindi sa takot, kundi sa pagbulusok ng adrenaline. Nanalo ako. Sa unang pagkakataon, lumaban ako at nanalo. Lumapit si Amaya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. "Ang galing mo, Nay," bulong niya. Hinalikan ko ang kanyang noo at sa sandaling iyon, ang lasa ng tagumpay ay mas matamis pa sa kahit anong panghimagas. Sa kabilang dako ng Maynila, sa penthouse ng Beltran Tower, nakaupo si Narciso sa harap ng kanyang mesa. Ang silid ay malamig, tahimik at malungkot. Sa harap niya ay isang plato ng foie gras na inorder ni Lucina bago ito umalis kanina. Sinubukan niyang sumubo, ngunit agad niya itong ibinaba. Ang lasa ay sebo, ang lasa ay pera, pero walang kaluluwa. Biglang kumirot ang kanyang ulo. Isang matinding pitas ang tumama sa kanyang sentido, dahilan upang mapapikit siya ng mariin. Ang kanyang paningin ay nag-blur ng saglit. Napahawak siya sa dibdib. Mabilis at hindi regular ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang tablet upang libangin ang sarili. Bumungad sa kanya ang isang viral video sa Facebook. Ito ang video ng nangyari kanina sa tondo. Nakita niya si Elvira, nakatayo ng tuwid, ang muka ay maaliwalas at puno ng kumpiyansa habang pinapatahimik si Lucina. Matagal nang hindi nakikita ni Narciso ang ganong klaseng ningning sa mga mata ni Elvira. Ang babaeng nasa screen ay hindi ang asawang losyang na iniwan niya. Ito ay isang reyna na nagtataguyod ng sariling kaharian. Nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Panghihinayang. Ngunit agad ding nanaig ang kanyang pride. Ibinagsak niya ang tablet sa mesa. Swerte lang siya, bulong niya sa sarili. Bagamat alam ng kanyang puso na hindi iyon totoo. Lumipas ang panahon ng mabilis, tila mga pahina ng kalendaryo na nililipad ng hangin. Ang tag-araw ay napalitan ng tag-ulan at muling bumalik ang araw. 1 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang bagong gusali sa Quezon City. Mas malaki, mas maganda, at gawa sa salamin ang harapan. Nakasuot ako ng isang eleganteng puting blouse at itim na slacks. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod.
At sa aking leeg ay may suot akong simpleng kwintas na ginto. Ang unang alahas na binili ko para sa sarili ko gamit ang sarili kong pera. Hawak ko ang susi ng pangalawang branch ng Amaya's Kitchen. Ang dating maliit na karinderya sa Tondo ay dinudumog na ngayon ng mga food vlogger at turista. Ang aking laing ay tinaguri ang best laing in Manila ng isang sikat na magazine. Sa tabi ko, si Amaya, na ngayoy 13 taong gulang na, ay abala sa pag-aayos ng ribbon cutting. Ang kanyang nangiti ay walang bahid ng takot. Siya ay anak ng isang matagumpay na negosyante, hindi na anak ng isang pinalayas na asawa. Pumasok kami sa loob ng bagong restaurant. Binuksan ko ang telebisyon na nakasabit sa pader upang i-check ang sound system. Ang balita ay bumungad sa amin na parang isang kulog sa gitna ng tirik na araw. Breaking news! Ang Beltran Transport Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa bansa, ay opisyal nang nagdeklara ng bankruptcy ngayong umaga. Ang CEO na si Narciso Beltran ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa malawakang tax evasion at money laundering. Ipinakita sa screen ang gusali ng kumpanya na pinalilibutan ng mga pulis at media. Nakita ko si Narciso na inilalabas ng gusali. Tinatakpan ang mukha ng panyo, ang kanyang katawan ay bagsak at mukhang tumanda ng 10 taon. Wala si Lucina sa tabi niya. Napatigil si Amaya sa pag-aayos. Tumingin siya sa akin. Nay, tinitigan ko ang screen. Wala akong naramdamang tuwa. Wala ring awa. Ang naramdaman ko lang ay ang pag-ikot ng gulong ng palad. Ang taong nagtulak sa akin sa putikan ay siyang ngayong nalulunod sa sarili niyang dumi. Hayaan mo sila, anak, sabi ko sabay patay ng telebisyon. Magbukas na tayo. Marami pa tayong papakaining tao. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang nanatili. Nasaan si Lucina? At bakit pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang singilan? Sa marangyang mansyon ng mga Beltran, ang hangin ay hindi na amoy mamahaling pabango at bagong polish na sahig. Sa halip, ang paligid ay nababalot ng masangsang na amoy ng takot at papalapit na wakas. Ang mga tauhan ng korte ay labas-masok sa malaking pinto. Bit-bit ang mga painting, antigong vase, at mga muebles na minsan ay naging simbolo ng kapangyarihan ni Narciso. Bawat hakbang ng mga estranghero sa makintab na tiles ay tila yabag ng mga berdugong humahatol sa isang naghihingalong kaharian. Nakatayo si Narciso sa gitna ng kanyang malawak na sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng whiskey na halos maubos na niya. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang at kumpiyansa, ngayon ay kulay abo at puno ng malalalim na guhit ng stress. Wala na ang mga empleyadong yumuyuko sa kanya. Wala na ang mga kaibigang nakikipag-inuman. Ang natitira na lang ay ang mga notice of seizure na nakadikit sa bawat sulok ng bahay. Mula sa itaas na hagdan, bumaba si Lucina. Hila-hila niya ang 2 malalaking maleta na puno ng laman. Hindi siya tumingin kay Narciso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan. Ang kanyang isip ay lumilipad na palabas ng bahay na ito na ngayon ay tinuturing na niyang lumulubog na barko. Saan ka pupunta? Ang tanong ni Narciso. Ang boses ay paos at basag. Huminto si Lucina, ngunit hindi lumingon. Aalis na ako. Wala na tayong kuryente bukas. Ayaw kong matulog sa initan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Narciso. Ibinagsak niya ang baso sa sahig. Ang kristal ay nagkawatak-watak at kumalat, kasabay ng pagtilamsik ng alak sa kanyang paanan. Aalis? Sigaw ni Narciso. Ang galit ay nagsimulang pumutok sa kanyang dibdib. Pagkatapos mong lustayin ang pera ng kumpanya, pagkatapos mong i-transfer ang pondo sa account ng lalaki mo, akala mo ba hindi ko alam, Lucina? Dahan-dahang humarap si Lucina. Walang bahid ng takot o pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, isang ngangisi ng panghahamak ang gumuhit
sa kanyang mga labi. Alam mo pala, bakit hinayaan mo? Sagot niya ng mataray. Kasi tanga ka, Narciso. Masyado kang nabulag sa ideya na gusto ka ng isang batang katulad ko. Tingnan mo ang sarili mo. Matanda, laos, at ngayon, pulubi. Ang mga salitang yon ay tumama kay Narciso nang mas malakas pa sa anumang pisikal na suntok. Naramdaman niya ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim sa gilid at isang matinis na ugong ang bumingi sa kanyang pandinig. Hayop ka. Sumumbat si Narciso. Humakbang siya palapit kay Lucina upang pigilan ito, ngunit ang kanyang mga paa ay tila naging bato. Ibabalik mo ang pera. Ibabalik mo. Wala na ang pera. Malamig na sagot ni Lucina habang inaayos ang kanyang buhok. Consider it as my service fee sa pagtitiis ko sa amoy mong matanda sa loob ng 1 taon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Narciso ang isang matinding pagsabog sa loob ng kanyang utak. Tila ba may isang litid na napigtas. Ang kanyang kanang kamay ay namanhid at ang kanyang tuhod ay bumigay. Bumagsak si Narciso sa sahig. Ang kanyang katawan ay lumikha ng isang mabigat at hungkag na tunog nang tumama ito sa marmol. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay ayaw ng sumunod. Ang kanyang bibig ay tumabingi at ang mga salitang gusto niyang isigaw ay naging mga ungol na lamang na walang kahulugan. Nakaita niya ang sapatos ni Lucina na lumapit sa kanyang mukha. Umasa siya, kahit sa huling sandali, na baka may natitira pang awa sa puso ng pamangkin ng kanyang asawa, na baka tulungan siya nito. Ngunit yumuko lang si Lucina, hindi para tulungan siya, kundi para hubarin ang gintong relo sa kanyang namamanhid na pulso at ang singsing sa kanyang daliri. Sayang naman ito, kung mahahatak lang ng bangko. Bulong ni Lucina. Tinitigan ni Narciso ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Tulong, ang sigaw ng kanyang isip. Tumawag ka ng ambulansya. Tumayo si Lucina at tiningnan siya na parang isang basahan na nakaharang sa daan. Dumura siya sa sahig, ilang pulgada lang mula sa mukha ni Narciso. Goodbye, Daddy, sabi niya nang may halong pandidiri. Hinila niya ang kanyang mga maleta at naglakad palabas ng pinto. Iniwan ng lalaking nagbigay sa kanya ng lahat na ngayoy naghihingalo sa sahig. Naiwan si Narciso sa katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hirap na paghinga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso na parang nagpapaalam na. Sa kanyang pag-iisa, habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin, hindi ang mukha ni Lucina ang kanyang nakita. Isang alaala ang pilit na sumiksik sa kanyang isipan. Ang alaala ng isang simpleng bahay, ang amoy ng mainit na sabaw, ang dampi ng malambot na kamay sa kanyang noo tuwing siya ay may sakit. Elvira. Ang kanyang isip ay bumulong. Tubig! Naalala niya kung paano siya alagaan ni Elvira, kung paano nito ipagbabalat ng prutas, kung paano nito aayusin ang unan sa kanyang likod. Ang babaeng tinawag niyang walang kwenta, ang babaeng itinapon niya, ay siya palang tanging tao na nagmahal sa kanya ng totoo. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Narciso at humalo sa alikabok ng sahig. Ang pagsisisi ay dumating, ngunit huli na ang lahat. Ang kadiliman ay tuluyan nang bumalot sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maaliwalas na hardin ng Amaya's Kitchen, ang hangin ay puno ng halakhak at musika. Ito ang 18 kaarawan ni Amaya. Ang paligid ay pinalamutian ng mga bulaklak at ilaw. Nakasuot si Amaya ng isang magandang bestida na kulay rosas, at ako naman ay nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan siya habang hinihipan ng kandila sa kanyang cake. Ang mga bisita ay pumalakpak. Ang saya sa mukha ng aking anak ay walang kapantay. Ito ang buhay na ipinangako ko sa kanya noong gabing pinalayas kami sa ulan.
payapa, masagana, puno ng pagmamahal. Lumapit ako kay Amaya para yakapin siya ng mahigpit. Happy birthday, anak. Proud na proud si nanay sa'yo. Salamat, Nay. Sagot niya at isinubsob ang mukha sa aking balikat. Ikaw ang best gift ko. Sa gitna ng aming kasiyahan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa bulsa ng aking bestida. Kinuha ko ito. Isang numero na hindi nakarehistro ang tumatawag. Nag-alinlangan ako saglit. Ang gabi ay para sa saya, hindi para sa istorbo. Pero may kung anong kaba ang biglang sumibol sa aking dibdib. Isang kutob na hindi maipaliwanag. Sinagot ko ang tawag at lumayo ng kaunti sa ingay ng videoke. Hello? Sino ito? Tanong ko. Ang boses sa kabilang linya ay formal at seryoso. Magandang gabi po. Ito po ba si Mrs. Elvira Beltran? Natigilan ako sa paggamit nila ng apelyidong matagal ko nang tinalikuran. Ako nga po, bakit? Tumatawag po kami mula sa East Avenue Medical Center. May dinala po ditong pasyente kanina, isang unidentified male na natagpuang walang malay sa isang abandonadong mansyon. Wala po siyang ibang ID, pero nakita namin ang lumang calling card ninyo sa kanyang bulsa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako kay Amaya na masayang tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Sino po ang pasyente? Tanong ko. Bagamat alam ko na ang sagot bago pa man nila sabihin. Ang pangalan po niya ay Narciso Beltran. Nasa critical na condition po siya dahil sa massive stroke. At Mrs., wala pong ibang sumasagot sa mga kamag-anak niya. Kayo lang po ang pag-asa niya. Ibinaba ko ang telepono. Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang naging yelo sa aking balat. Sa gitna ng pinakamasayang gabi ng anak ko, ang multo ng nakaraan ay nagbalik. Hindi para manakot, kundi para magmakaawa. Tumingin ako sa langit. Ito na ba ang hustisya? O ito ba ang huling pagsubok sa aking pagkatao? Ang masayang tugtugin ng videoke ay unti-unting humina at napalitan ng mahinang ugong ng mga sasakyan habang tinatahak ko ang daan patungo sa East Avenue Medical Center. Ang bawat metro na inilalayo ko mula sa kaarawan ng aking anak ay tila isang metrong paglapit sa isang multo na akala ko ay matagal ko nang ibinaon sa limot. Pinahinto ko ang taxi sa tapat ng emergency room. Bumaba ako at ang simoy ng gabi na kanina lang ay puno ng amoy ng barbecue at cake ay biglang napuno ng amoy ng disinfektante, dugo at ang hindi maikakailang amoy ng kahirapan at sakit. Pumasok ako sa loob. Ang sahig ay madulas. Ang mga dingding ay kulay dilaw na sa kalumaan at ang hangin ay mabigat sa mga daing ng mga pasyente at sa pagod na tinig ng mga nurse. Ito ang mundo ng mga walang pera, ang huling hantungan ng mga inabandonan ng tadhana. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng gabing iyon sa tondo. Ang init ng lagnat ni Amya, ang bulsang walang laman, ang pakiramdam ng ganap na kawalan ng pag-asa. Lumapit ako sa nurse station. Ang aking mamahaling bestida at simpleng alahas ay tila hindi bagay sa lugar na ito. Tiningnan ako ng nurse mula ulo hanggang paa, tila nagtataka. Hinahanap ko po si Narciso Beltran, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa ingay ng paligid. Itinuro niya ang isang stretcher na nakatambak sa isang madilim na sulok ng pasilyo, sa tabi ng basurahan at mga lumang kahon ng dextrose. Nandoon po siya. Wala pa pong available na kwarto sa charity ward. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Habang papalapit ako, unti-unti kong naaaninag ang anyo ng lalaking nakahiga roon. Hindi ito ang Narciso Beltran na kilala ko. Hindi ito ang aroganteng CEO na may matipunong katawan at mapagmataas na tindig. Ang lalaking nasa harap ko ay isang pilas na lamang ng dati niyang pagkatao. Ang kanyang buhok ay magulo at mamasa-masa sa pawis. Ang kanyang bibig ay tabingi
at may laway na tumutulos sa gilid nito. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tila patay, walang galaw, habang ang isa niyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Ang mga mata niya ay nakapikit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng sakit at takot. Nakasuot siya ng maruming damit na amoy alak at suka. Tumayo ako sa tabi niya, nakatingin sa wasak na anyo ng lalaking minsan kong minahal at pinangarap na makasama habang buhay. Isang bahagi ng aking puso ay nagsisigaw sa tuwa. Karma, ito na ang ganti ng langit. Ito na ang bayad sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Naalala ko ang kanyang malamig na boses noong gabing iyon. Wala kang mararating kung wala ako. Tumingin ako sa paligid. Ako, nakatayo sa sarili kong mga paa, matagumpay at malaya. Siya nakahandusay, walang kalaban-laban at nag-iisa. Ngunit may isa pang bahagi ng aking puso, isang maliit at hangal na bahagi ang nakaramdam ng kirot. Hindi ito awa, hindi rin pagmamahal. Ito ay ang sakit na makita ang isang taong dati ay sentro ng iyong mundo na ngayon ay naging isang kaawa-awang stranghero. Siya pa rin ang ama ng aking anak. Siya pa rin ang lalaking pinagsilbihan ko ng 20 taon. Tumalikod ako. Tama na. Nakita ko na ang dapat kong makita. Tapos na ang obligasyon ko. Aalis na ako. Babalik na ako sa kaarawan ng anak ko at kalilimutan na nangyari ito. Karapatan kong maging masaya. Nakahakbang na ako ng 3 beses papalayo nang marinig ko ang isang mahinang ungol mula sa stretcher. Isang ungol na puno ng hirap at pagmamakaawa. Huminto ako, ngunit hindi lumingon. Tubig! Ang boses niya ay halos hindi marinig, parang hangin na lumabas sa kanyang lalamunan. Pero narinig ko. At ang 2 salitang iyon ay parang mga kadenang pumulupot sa aking mga paa at humila sa akin pabalik. Bumalik ako sa tabi niya. Nakita kong nakadilat na ang kanyang mga mata. Nakatitig sa kisame. Dahan-dahan, inilipat niya ang kanyang tingin sa akin. Nang makilala niya ako, isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Hindi niya maigalaw ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap, puno ng pagsisisi, hiya at desperasyon. Ang galit sa aking dibdib ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakapagod na pakiramdam ng awa. Tumawag ako ng nurse at bumili ng isang bote ng tubig. Itinaas ko ang kanyang ulo at dahan-dahan siyang pinainom gamit ang isang straw. Pagkatapos niyang uminom, muli siyang napapikit. Ang pagod ay kitang-kita sa kanyang mukha. Dumating ang doktor at kinausap ako. Akala niya ako pa rin ang asawa. Mrs., malubha po ang lagay niya, sabi ng doktor. Kailangan siyang ma-admit at maoperahan para tanggalin ang namuong dugo sa utak. Kung hindi, baka hindi na siya umabot ng umaga. Kailangan niyo pong mag-down payment para sa kwarto at sa mga gamot. Tinitigan ko ang doktor. Pagkatapos ay tumingin ako kay Narciso. Ang lalaking nagnakaw ng lahat sa akin ay ngayon nangangailangan ng perang pinaghirapan ko para mabuhay. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa kung hindi lang ito nakakaiyak. Hindi ko na po siya asawa, Doc. Mahinang sagot ko. Wala na po akong obligasyon sa kanya. Tumango ang doktor nang may pag-unawa, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kung ganun po, ililipat na lang namin siya sa pasilyo hanggang sa may dumating na kamag-anak. Pero Mrs., sa totoo lang, wala na kaming ibang matawagan. Tumalikod ang doktor. Naiwan akong mag-isa sa harap ng pinakamabigat na desisyon sa buhay ko. Pumunta ako sa labas ng ospital. Kailangan ko ng hangin. Huminga ako ng malalim, ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok sa aking baga. Tumawag ako kay Attorney Simeon. Attorney, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Nandito ako sa ospital, si Narciso. Ikinuwento ko ang lahat. Ang sabi ng doktor, ang aking pag-aalinlangan.
Elvira, ang sagot ni Attorney Simeon. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng karunungan. Hindi ka obligadong tulungan siya. Sa mata ng batas, wala kang pananagutan. Pero sa mata ng Diyos at sa mata ng sarili mong konsensya, ibang usapan na yan. Ang tanong ay hindi kung ano ang tama sa batas, kundi kung ano ang magpapatulog sa'yo ng mahimbing sa gabi. Gawin mo kung ano ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan, hindi kung ano ang magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng ospital. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang babaeng api na umiiyak sa sahig. Siya ay isang babaeng matatag, matagumpay, at may kakayahang pumili. Maaari kong iwan si Narciso na mamatay. Iyon ang hustisya. Iyon ang nararapat sa kanya. At walang sino man ang sisisihin ako. O maaari ko siyang tulungan. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang bagay na mas mataas pa roon. Ang pagpapakatao. Ang pagpapakita kay Amaya at sa buong mundo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka gumanti, kundi sa kung paano ka magpatawad. Napapikit ako. Sa aking isipan, nakita ko ang 200. Ang isa ay madali at puno ng kasiyahan ng paghihiganti. Ang isa ay mahirap, magastos, at puno ng sakit ng nakaraan. Ngunit sa dulo nito ay may liwanag ng kapayapaan. Aling daan ang pipiliin ko? Bumalik ako sa loob ng ospital. Ang aking mga hakbang ay hindi na nanginginig, kundi matatag at may direksyon. Ang daan ng paghihiganti ay sarado na. Ang tanging daan na nakabukas sa harap ko ay ang daan tungo sa kapayapaan. Nilapitan ko ang doktor at sinabing ako na ang bahala sa lahat. Ang gulat sa kanyang mukha ay hindi ko na pinansin. Nag-iwan ako ng deposito gamit ang aking credit card. Isang piraso ng plastic na naglalaman ng perang pinaghirapan ko upang dugtungan ng buhay ng lalaking sumubok wasakin ang aking kinabukasan. Ngunit hindi ko siya dinala sa isang pribadong kwarto na may aircon at telebisyon. Hindi ko rin siya dinala sa bago kong bahay sa Quezon City, kung saan ang bawat muebles ay simbolo ng aking tagumpay. Iyon ay magiging isang kalapastanganan sa aking bagong buhay. Sa halip, ipinadala ko siya sa isang maliit na bahay sa Pandakan. Ang bahay na yon ay luma, gawa sa kahoy, at amoy sampagwita at lumang libro. Iyon ang bahay ng aking mga magulang. Ang bahay kung saan ako lumaki at nangarap. Nakamakailan lamang ay nabawi ko mula sa pagkakasangla. Ito ay isang lugar na neutral. Walang alaala naming dalawa. Tanging mga alaala ko lamang bilang si Elvira Salonga bago pa man ako naging Beltran. Kumuha ako ng isang pribadong nurse upang mag-alaga sa kanya sa umaga. Ngunit sa gabi, pagkatapos ng trabaho sa restaurant, ako ang nagbabantay. Isang linggo ang lumipas. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pagtanggal ng namuong dugo. Ngunit ang pinsala sa kanyang utak ay permanente na. Hindi na siya makapagsalita. Ang kalahati ng kanyang katawan ay mananatiling paralisado. Ang tanging nagagawa na lamang niya ay ang tumitig, umungol at umiyak. Sa ikapitong gabi, pagdating ko sa bahay, alam ko na. Nararamdaman ko sa hangin, sa kakaibang katahimikan ng paligid, na ito na ang huling gabi. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap na. Ang kulay ng kanyang balat ay maputla na parang papel. Hindi ako umupo sa tabi niya para maghintay. Pumasok ako sa kusina. Ang kusinang yon, na minsan ay pinaglutuan ng aking ina, ay muling nabuhay. Kumuha ako ng bigas. Hinugasan ko ito ng 3 beses. Ang bawat butil ay dumadaan sa aking mga daliri. Tila ba hinuhugasan ko na rin ang huling bahid ng sakit ng nakaraan. Kumuha ako ng luya. Hiniwa ito ng pino. Ang anghang ng amoy nito ay nagpaalala sa akin ng lahat ng hapdi. Isinalang ko ang kaldero sa apoy. Habang dahan-dahang lumalambot ang bigas, ang amoy ng arroz, kaldo,
ay nagsimulang pumuno sa buong bahay. Ang amoy na iyon, ang amoy ng alaga, ng pag-aaruga, ang parehong amoy na niluluto ko para sa kanya noong mga unang taon ng aming pagsasama, noong ang pag-ibig pa namin ay kasing init at kasing simple ng isang mangkok ng lugaw. Nang maluto na ito, isinalin ko sa isang puting mangkok. Dinala ko ito sa kanyang silid. Nakadilat ang kanyang mga mata nang pumasok ako. Sinundan niya ng tingin ang mangkok na dala ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang malinaw na emosyon sa kanyang mga mata. Isang matinding pagsisisi. Inalalayan ko siyang umupo ng bahagya, sinusuportahan ng mga unan. Sumandok ako ng lugaw, hinipan ito upang palamigin at dahan-dahang itinaas sa kanyang bibig. Binuksan niya ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkain. At habang nanginunguya niya ito ng may kahirapan, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at dumaloy ng walang tigil sa kanyang pisngi. Umiiyak siya, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa sakit ng kaluluwa. Ang bawat subo ng lugaw ay tila isang sumbat ng lahat ng kabutihang ipinagkait niya sa akin. Hindi ako nagsalita. Patuloy ko lang siyang sinubuan sa gitna ng tahimik na pag-iyak naming dalawa. Ako, na umiiyak para sa babaeng minsan ay naging ako. Siya, na umiiyak para sa lalaking hindi niya kailanman pinahalagahan. Nang maubos ang lugaw, pinunasan ko ang kanyang bibig gamit ang isang malinis na bimpo. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Humihingi ng isang bagay na alam niyang hindi na niya karapat-dapat makuha. Umupo ako sa gilid ng kama. Hinawakan ko ang kanyang natitirang kamay na gumagalaw. Ito ay malamig at mahina. Narsiso, ang sabi ko. Ang boses ko ay kalmado at walang bahid ng galit. Pinapatawad kita. Lalong bumuhos ang kanyang luha. Sinubukan niyang gumawa ng tunog, isang ungol ng pasasalamat, ngunit pinigilan ko siya. Pero huwag mong isipin na pinapatawad kita dahil karapat-dapat kang patawarin. Pagpapatuloy ko, ang bawat salita ay malinaw at mabigat. Pinapatawad kita dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pagod na akong magalit. Pagod na akong masaktan. Ang pagpapatawad na ito ay hindi para sa'yo. Ito ay para sa akin. Ito ang huling kadena na pinuputol ko upang tuluyan na akong makalaya sa'yo. Ibinaba ko ang kanyang kamay. Tumayo ako. Tapos na ang aking misyon. Ngunit bago pa ako makatalikod, bigla siyang umungol ng mas malakas. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang isang luma at pipis na unan sa paanan ng kama, ang nag-iisang personal na gamit na dinala niya mula sa mansyon. Kinunutan ko siya ng noo. Ano ang mayroon sa unan na yon? Muli siyang umungol, mas desperado. Pilit niyang inaabot ito. At sa kanyang huling pagsisikap, ang kanyang katawan ay nanghina. Ang kanyang kamay ay bumagsak sa kumot. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng kislap. Ang kanyang dibdib ay huminto sa pagtaas at pagbaba. Wala na si Narciso Beltran. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Sa gitna ng katahimikang yon, ang lumang unan ay dumulaas mula sa gilid ng kama at bumagsak sa sahig ng walang gaanong ingay. Tila isang huling buntong hininga. Nang tumama ito sa sahig, isang siwang ang bumukas sa gilid nito na halatang tinahi ng mano-mano. Mula sa siwang, isang maliit at lumang bagay ang lumabas at gumulong sa ilalim ng kama. Isang maliit, asul na passbook. Ang katahimikan na iniwan ng huling hininga ni Narciso ay mabigat at malalim. Tanging ang mahinang ugong ng electric fan ang gumagalaw sa hangin. Tila isang pilit na pag-alala na ang buhay sa labas ng silid na ito ay nagpapatuloy. Yumuko ako at pinulot ang maliit na passbook mula sa ilalim ng kama. Ang takip nito ay kulay asul, kupas na sa katagalan, at may bahagyang amoy ng lumang papel at sigarilyo. Dahan-dahan ko itong binuksan.
Ang pangalan sa passbook ay hindi Narciso Beltran, kundi Amaya S. Beltran. Sa ilalim nito, sa espasyo para sa Entrust for, nakasulat ang aking pangalan, Elvira sa Salonga. Ang mga petsa ng deposito ay nagsimula pa noong mga panahong maayos pa ang aming pagsasama. Maliliit na halaga lamang, 500, 1,000. Mga perang marahil ay naitatabi niya mula sa kanyang mga allowance nang hindi ko nalalaman. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, lumalaki rin ang mga deposito hanggang sa huling entry na ginawa 1 linggo bago niya kami palayasin. Iyon ang pinakamalaking halaga. Hindi ito sapat para bumili ng isa pang restaurant, ngunit higit pa sa sapat para sa kolehiyo ni Amaya sa pinakamagandang unibersidad sa bansa. Itinago niya ito. Itinago niya ito kay Lucina. Sa gitna ng kanyang kasakiman at pagtataksil, may isang maliit na bahagi ng pagiging ama na itinira siya para sa aming anak. Isinara ko ang passbook at inilagay sa aking bulsa. Ito ay hindi isang regalo, kundi isang huling habilin, isang huling pag-amin ng pagkukulang. Ang libing ni Narciso ay simple at tahimik. Ginanap ito sa isang maliit na kapilya sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Kami lang ni Amaya at si Attorney Simeon ang naroon. Walang mga kasosyo sa negosyo, walang mga kaibigang mayayaman, walang Lucina. Tanging kaming tatlo ang naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. Habang ibinababa ang kanyang kabaong sa lupa, hindi galit ang naramdaman ko, hindi rin saya. Ang naramdaman ko ay isang malalim na panghihinayang. Panghihinayang para sa lalaking minsang nangarap kasama ko, para sa pamilyang binuo namin, at para sa pag-ibig na nalason ng pera at ambisyon. Niyakap ako ni Amaya at sabay kaming umiyak. Hindi para sa asawa at amang nang iwan, kundi para sa isang buhay na nasayang. 1 linggo pagkatapos ng libing, habang nag-aalmusal kami ni Amaya, ibinalita sa telebisyon ang hatol sa kaso ni Lucina. Hinatulan siya ng korte ng habambuhay na pagkabilanggo para sa salang estafa at syndicated fraud. Ipinakita sa kamera ang kanyang mukha habang inilalabas ng courtroom. Wala na ang mamahaling bestida at alahas. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na walang mapagbuntunan. Sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog sa telebisyon, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lahat. Isang kaluluwang nasadlak sa impyernong siya mismo ang gumawa. Pinatay ko ang telebisyon. Hindi ko kailangang makita pa yon. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Minsan ito ay mapait lamang na katapusan. Lumipas ang mga taon. Ang Amaya's Kitchen ay nagkaroon na ng 10 sangay sa buong Pilipinas. Ngunit ang tagumpay ay hindi ko sinukat sa dami ng aking pera sa bangko. Isang maaraw na hapon, nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali. Hindi ito restaurant. Ito ang Salonga Foundation, a new beginning for single mothers. Gamit ang isang bahagi ng aking kita at ang perang iniwan ni Narciso para kay Amaya, nagtayo ako ng isang pundasyon na nagbibigay ng puhunan at training sa mga solong ina na nais magsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo. Sa loob, nakita ko ang mga babaeng katulad ko noon. May takot sa mata, ngunit may nag-aalab na pangarap sa puso. Tinuturuan sila ng aking mga staff kung paano magluto, kung paano mag-budget at higit sa lahat, kung paano muling maniwala sa kanilang mga sarili. Dito, ang kwento ko ay hindi na lamang tungkol sa akin. Naging inspirasyon na ito para sa iba. Sa araw na yon, dinala ko si Amaya pabalik sa aming pinanggalingan. Sa Bicol, nakatayo kami ngayon sa dalampasigan ng Legazpi, tanaw ang perpektong kuno ng Bulkang Mayon. Ang hangin ay may dalang alat at mga alaala. Ang alon na humahampas sa baybayin ay tila naghuhugas ng lahat ng natitirang sakit sa aking puso. Ang ganda dito, Nay, sabi ni Amaya, na ngayoy isa ng dalaga
at tumutulong na sa pamamahala ng aming negosyo. Parang ang payapa. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Dito ako lumaki, anak. Dito ko unang natutunang mangarap. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang yakap ay hindi na yakap ng isang batang nangangailangan ng proteksyon, kundi yakap ng isang kaibigan at kasama sa buhay. Nay, bulong niya. Salamat sa lahat. Hindi lang po kayo basta nanay. Kayo ang hero ko. Napapikit ako. Ang mga salitang iyon, ang pinakamatamis na tagumpay na natanggap ko sa buong buhay ko. Mas matamis pa sa kahit anong parangal sa negosyo. Mas mahalaga pa sa kahit anong yaman. Tumingin kami sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay nagpipinta sa kalangitan. Malaya na ako. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para buuin ang aking pagkatao. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakatali sa pagmamahal ng iba, kundi nakaugat sa pagmamahal ko sa aking sarili, sa aking anak, at sa buhay na muli kong itinayo mula sa abo. Ang pinakamalaking kaligayahan pala ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong asawa o perpektong pamilya. Ito ay ang pagkakaroon ng tapang na tumayo at mamukadkad ng buong ningning kahit na mag-isa ka. Ang katahimikan na iniwan ng huling hininga ni Narciso ay mabigat at malalim. Tanging ang mahinang ugong ng electric fan ang gumagalaw sa hangin, tila isang pilit na pag-alala na ang buhay sa labas ng silid na ito ay nagpapatuloy. Yumuko ako at pinulot ang maliit na passbook mula sa ilalim ng kama. Ang takip nito ay kulay asul, kupas na sa katagalan, at may bahagyang amoy ng lumang papel at sigarilyo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang pangalan sa passbook ay hindi Narciso Beltran, kundi Amaya S. Beltran. Sa ilalim nito, sa espasyo para sa entrust for, nakasulat ang aking pangalan, Elvira Salonga. Ang mga petsa ng deposito ay nagsimula pa noong mga panahong maayos pa ang aming pagsasama. Maliliit na halaga lamang, 500, 1,000, mga perang marahil ay naitatabi niya mula sa kanyang mga allowance nang hindi ko nalalaman. Ngunit habang lumalaki ang kumpanya, lumalaki rin ang mga deposito hanggang sa huling entry na ginawa 1 linggo bago niya kami palayasin. Iyon ang pinakamalaking halaga. Hindi ito sapat para bumili ng isa pang restaurant, ngunit higit pa sa sapat para sa kolehiyo ni Amaya sa pinakamagandang unibersidad sa bansa. Itinago niya ito. Itinago niya ito kay Lucina. Sa gitna ng kanyang kasakiman at pagtataksil, may isang maliit na bahagi ng pagiging ama na itinira niya para sa aming anak. Isinara ko ang passbook at inilagay sa aking bulsa. Ito ay hindi isang regalo, kundi isang huling habilin, isang huling pag-amin ng pagkukulang. Ang libing ni Narciso ay simple at tahimik. Ginanap ito sa isang maliit na kapilya sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Kami lang ni Amaya at si Attorney Simeon ang naroon. Walang mga kasosyo sa negosyo, walang mga kaibigang mayayaman, walang Lucina. Tanging kaming tatlo ang naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. Habang ibinababa ang kanyang kabaong sa lupa, hindi galit ang naramdaman ko, hindi rin saya. Ang naramdaman ko ay isang malalim na panghihinayang para sa lalaking minsang nangarap kasama ko, para sa pamilyang binuo namin, at para sa pag-ibig na nalason ng pera at ambisyon. Niyakap ako ni Amaya at sabay kaming umiyak, hindi para sa asawa at amang nang iwan, kundi para sa isang buhay na nasayang. 1 linggo pagkatapos ng libing, habang nag-aalmusal kami ni Amaya, ibinalita sa telebisyon ang hatol sa kaso ni Lucina. Hinatulan siya ng korte ng habambuhay na pagkabilanggo para sa salang estafa at syndicated fraud. Ipinakita sa kamera ang kanyang mukha habang inilalabas ng courtroom. Wala na ang mamahaling bestida at alahas. Ang kanyang buhok ay magulo
Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na walang mapagbuntunan. Sumigaw siya, isang sigaw na walang tunog sa telebisyon. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lahat. Isang kaluluwang nasadlak sa impyernong siya mismo ang gumawa. Pinatay ko ang telebisyon. Hindi ko kailangang makita pa yon. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay mapait lamang na katapusan. Lumipas ang mga taon. Ang Amaya's Kitchen ay nagkaroon na ng 10 sangay sa buong Pilipinas. Ngunit ang tagumpay ay hindi ko sinukat sa dami ng aking pera sa bangko. Isang maaraw na hapon, nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali. Hindi ito restaurant. Ito ang Salonga Foundation, a new beginning for single mothers. Gamit ang isang bahagi ng aking kita at ang perang iniwan ni Narciso para kay Amaya, nagtayo ako ng isang pundasyon na nagbibigay ng puhunan at training sa mga solong ina na nais magsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo. Sa loob, nakita ko ang mga babaeng katulad ko noon. May takot sa mata, ngunit may nag-aalab na pangarap sa puso. Tinuturuan sila ng aking mga staff kung paano magluto, kung paano mag-budget at higit sa lahat, kung paano muling maniwala sa kanilang mga sarili. Dito, ang kwento ko ay hindi na lamang tungkol sa akin. Naging inspirasyon na ito para sa iba. Sa araw na yon, dinala ko si Amaya pabalik sa aming pinanggalingan, sa Bicol. Nakatayo kami ngayon sa dalampasigan ng Legazpi, tanaw ang perpektong kono ng Bulkang Mayon. Ang hangin ay may dalang alat at mga alaala. Ang alon na humahampas sa baybayin ay tila naghuhugas ng lahat ng natitirang sakit sa aking puso. Ang ganda dito, Nay, sabi ni Amaya, na ngayoy isa ng dalaga at tumutulong na sa pamamahala ng aming negosyo. Parang ang payapa. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Dito ako lumaki, anak. Dito ko unang natutunang mangarap. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Ang kanyang yakap ay hindi na yakap ng isang batang nangangailangan ng proteksyon, kundi yakap ng isang kaibigan at kasama sa buhay. Nay, bulong niya. Salamat sa lahat. Hindi lang po kayo basta nanay. Kayo ang hero ko. Napapikit ako. Ang mga salitang iyon ang pinakamatamis na tagumpay na natanggap ko sa buong buhay ko. Mas matamis pa sa kahit anong parangal sa negosyo, mas mahalaga pa sa kahit anong yaman. Tumingin kami sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay nagpipinta sa kalangitan. Malaya na ako. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para buuin ang aking pagkatao. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakatali sa pagmamahal ng iba, kundi nakaugat sa pagmamahal ko sa aking sarili, sa aking anak, at sa buhay na muli kong itinayo mula sa abo. Ang pinakamalaking kaligayahan pala ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong asawa o perpektong pamilya. Ito ay ang pagkakaroon ng tapang na tumayo at mamukadkad ng buong ningning kahit na mag-isa ka.